Salamat sa biyaya ng Diyos at praise God. Meron pa po tayong dalawang family na ongoing sila. At salamat at narito na po ang halos lahat. We thank the Lord. So kung kayo po ay guided ng ating mga schedules, meron po tayo dyan sa labas. Sa inyong mga pinto, sa rooms, meron din. So this time, bigyan natin pagkakataon ang isang paksang, ano nga po yung theme natin for this 2024? Ready? 1, 2, 3, go! Growing Together 2024. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, palitan na po natin yan. Growing Together 2025. 1, 2, 3, go! Growing Together 2025. Amen. So isa sa mga fundamentals ng ating pong paglago as a family, ayun po yung pinaka-challenging sa atin dahil tayo ay pinaka-busy, lalo na nagwo-work tayo pare-pareho, pero po ay isang unang challenge sa 2025, ang pagbukas ng paglago ng sabay-sabay bilang nanay, tatay, anak, di ba? Mga mahal sa buhay, trabaho, negosyo, ministry, ay ito po ang panalangin. At ang ating tagapagsalita ngayong oras na ito ay isang taon po siya na naroon sa likod ng church. Naghahanda ng ating mamimerienda. Ang maraming, alam mo, napakabuti ng Diyos dahil hindi naman kami nag-schedule sa mga Sunday meriendas, pero kumilos ang Panginoon at tuwing Sunday hindi na bunggo bread, kundi may mga pansit, may pansit palabok. So we thank the Lord for all the blessings. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. So without much ado, siya yung sa likod natin ng tagumpay. Siya yung laging nasa panalangin ng tagumpay. Amen. At excited na po tayo. Praise God, my very own, my sweetheart. At sa ating pagkakataon, pakikinggan natin ang salita ng Diyos. Mataas dyan, dito ka. So we welcome the woman of the Lord, the woman of this hour, Sister Tess Agnew. Amen. Okay, amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po yung mga kwarto natin? Ayos lang po ba? Okay. May aircon ba? May hot shower din ha, Asher. Ganun eh. Nung last time na punta tayo dito, second day niya na-discover na may hot shower pala. O, diba? Kaya okay lang. Ang ating topic ngayon is growing in prayer. Pero bago dyan, anin ko muna yung aking watch kasi madalas akong nag-overtime. Kaya kailangan, kita ko na yung kung anong oras na. Para 45 or to 1 minute lang. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na to, sa araw na to na you have given us this chance, Lord, to really, Lord, commune with you in prayer, in worship, in fellowship, in our Bible studies, in our group activities. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na buong pamilya, Lord, magkakasama-sama kami at makikipag-fellowship kami sa iyo today. Lord, even in our prayer time today, sa Bible study namin, be with us, anoint us, our ears, and me, anoint me, Lord, as I speak your word. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Growing in prayer. Alam niyo po ba ang the best form of communication? Tanong ko, ano po ba ang best tool sa communication natin? Kasi sa panahon ng Generation X ngayon, ang dami ng forms of communication. Andiyan ang cellphone, ano pa? Daw sa cellphone, may TikTok, may may Facebook, andiyan yung YouTube na lagi tayo may communication. So ano po bang best tool of communication in all the world?
Nandyan po. Tingnan po natin sa ano. Ang nakalagay dyan is prayer. Prayer is the most important tool of communication in the world. Okay? Or in the whole universe. Ganun nga eh. Because prayer is communication to God. Ano po ba yung review lang natin. Ano po ba yung pwede nating guidelines sa pag-pray natin sa ating Panginoon? Di ba pag sinabi natin prayer is a communication, pag communication, meron kang kausap. Okay? And pag sinabing complete yung communication, may receiver, tapos merong nag-ababato ng communication. So, dalawa kayong nag-uusap. And yun nga, communication natin sa God. And meron tayong 4 acts of prayer na sinasabi na guidelines lang. Kagaya na sinabi ni Jesus, sabing gano'n ng disciples, tanong niya, Lord, teach us how to pray. Paano ba kami magpe-pray? And sabi ni Jesus, this is how you should pray. Na anong sabi? Abba, Father, our Father, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, and so on and so forth. So, iyan yung acts na guidelines ni Jesus through the prayer na sinabi niya. Una yung adoration, na hallowed be thy name. Holy is the name of our God. We adore our God. We give Him worship for who He is. Na hindi lang basta yung, di ba, pag minsan, ang natin, basta lang tayo mag-pray, hingi agad eh. Hingi agad tayo. Pero dapat talagang sabihin muna natin sa ating mga sarili na who God is in our lives. And i-communicate natin to sa God. Na Lord, we worship you for who you are because you are our Father, you are God Almighty, you are all-knowing, you are all-powerful, and you are loving Father sa amin. So adoration, confession. Okay? Confession. Na if we do not, sabi yung ganun, pag hindi tayo nag-confess ng sins natin, God will not hear our prayers kasi may kasalanan tayo. Kaya kailangan may confession, yung panghingi ng tawad sa mga kasalanan natin. Dahil alam naman ng Diyos, hindi tayo perfect. Na everyday meron tayong mga nagagawang mga pagkakamali at kasalanan sa Panginoon. So, in prayer, sa communication natin sa God, we can confess our sins. Ano yung mga sins of pride, lust of the flesh, yung mga greed, yung mga pagsisinungaling natin, mga kabataan, diba? O yung pag-cheat, mga ganon. We confess it to God. Okay? And ask for His forgiveness. And then thanksgiving. Ano ba yung thanksgiving? Yung pasasalamat. Ito, dito tayo nagkukulang paminsan-minsan eh. Lalo na even sa mga parents natin, mga youth, na nagkukulang tayo sa thanksgiving natin. Yung pasasalamat sa Panginoon, pasasalamat sa iyong mga parents, and even yung mga parents. We can also thank God and we can also thank the children whom we have. Halimbawa, may binigay sa iyong anak mo, you can say thank you. Diba? Ganon. So, an attitude of gratitude is thanksgiving. And the last is supplication, yung request, petition, or plea natin sa Panginoon. Now, ang topic natin, this is an introduction, pero ang topic natin is the story of Elkanah and Hannah. Itong pamilyang ito, si Elkanah, he belongs to the tribe of Levites. Okay, he is one of the Levites, and he and his family always go to the temple year after year para mag-offer ng sacrifice. Of course, syempre, makakapag-offer lang sila ng sacrifice sa temple kung nagpe-pray sila every day din sa Panginoon, kung kilala nila ang Panginoon. So, every time na pumupunta sila doon, kasama niya yung dalawa niyang asawa. Kasi sa Old Testament, pwede pa yon. Yung polygamous kanila dahil konti pa lang sila eh. Overpopulated, ganun. At so, meron siyang dalawang asawa, si Penina at saka sino? Si Hannah. Okay. Si Hannah,
barren siya, baog, hindi siya magkaanak. Etong si Penina, siya, productive, okay, fruitful siya. Okay, siguro year after year nanganganak siya, ganon. So, dahil doon, tuwing magpupunta sila sa temple, tuwing mag-offer sila ng sacrifice, laging tinutokso ni Penina si Hana. Oh, ito na naman si ito na naman si Baog, ito na naman yung hindi mga anak-anak or magkaanak-anak, ganon. So, lagi siyang tinotont, lagi siyang kinukutya o nilalait ni Penina. And dahil doon, talagang, siyempre, pag ikaw naman araw-araw kang, di ba, nilalait, siyempre talagang madidepress ka, madidisappoint ka, araw-araw kang binubuli eh. So, ang ginagawa lang ni Hana, dahil sa pambubuli ni Penina, lagi siyang pumupunta sa Panginoon. Lagi siya nagpe-pray, tapos sumasama siya year after year para mag-offer ng sacrifice doon sa temple. So ngayon, ito na yung prayer. Dito tayo as a family, makakakuha ng mga pointers. Paano ba tayo mag-grow in prayer? Sa ating individual, sa mga youth, paano tayo mag-grow sa prayer? Sa ating mga parents, paano tayo mag-grow sa panalangin? Now, Hannah's prayer according to her vows and commitment to God. Okay. Makikita natin dito sa 1 Samuel chapter 1, verse 10 to 11. Tingnan po natin, 1 Samuel. May mga Bible ba kayo? Sino po ang nagdala ng Bible? O, ngayon gagamitin na natin to. Kaya open your Bibles. Walang dala. Okay, sa susunod, dadalhin natin ha, kasi syempre, part yun ng natin. Pagka nandito tayo sa ating hall, sa Andrew Hall, lagi, every time we use our Bible sa teaching. Okay? So, tignan natin ang 1 Samuel. Meron ba tayong Bible dyan? Anak? Wala? O, ako na lang magbabasa. Okay. 1 Samuel 10 to 11. Ito yung prayer niya. Kasi lagi na nga lang siyang binubuli ni Penina eh. Verse 10, she was in bitterness of soul, and she prayed unto the Lord, and she wept sore. Okay? Nanangis siya. Nanalangin siya, iyak siya ng iyak. Okay? Na bitter crying. Okay? Nanalangin ng buong paghihinagpis ng kaluluwa. Ang lalim nun, sa Tagalog. Naghinagpis ang kanyang kaluluwa at tumangis ng mainam. Lalim na Tagalog. Okay? Yung bang hagulgol talaga si Hannah nung napunta siya sa temple. Napagkamalan pa nga siya ni Eli, yung priest, na lasing. Kasi talagang nag-groan siya in prayer eh. Wala nang words na lumalabas, walang salita na lumalabas, kundi puro talaga, pag-iyak, paghinaing, okay, groaning unto the Lord. Nananangis talaga sa Panginoon. Naghahagulgol. Naranasan nyo na yon sa prayer ninyo? Na mahumagulgol, umiyak talaga sa Panginoon. Pag naranasan nyo yun, di ba? Kasi talagang malalim na yung problema. Di ba? Minsan malalim na yung sugat, kaya talagang iniiyak mo na lang sa Panginoon. Yung wala ka nang masabi eh. Lord, nasabi ko na po lahat. Tapos iiyak ka na lang talaga. Naranasan nyo ba yun? Kasi pag naranasan nyo yun, iyon yung pagkakataon na lalago tayo sa ating relasyon sa Panginoon sa panalangin. Paglago sa Panginoon sa ating panalangin. Kahit bata ka pa, kung may mga times na nabubuli ka sa school or minsan parang sobrang nananag ka na sa family na isip mo, ako na lang palagi ang, di ba? Ako na lang palagi ang sinisisi or ako na lang, negative na lang sa akin palagi. Pwede mo itong iiyak sa Panginoon. Ang Lord ang makakaintindi sa'yo. Sinasabi nga niya sa Psalms na He puts our tears in a bottle. Yung mga iyak, bawat pagtulo ng iyong mga luha sa ating panalangin sa Panginoon,
inaano niyo yun sa bottle, iniipon ng Diyos sa botelya, at nakikita niya yun. And He will respond or He will answer your prayers. He will respond to your prayers. So, Hannah prayed according to her vows because he was in bitterness. Sa verse 11, makita natin, nandyan po ba kayo? Sa verse 11, and Hannah vowed a vow, make a vow of prayer. And he said, okay, sabi niya, O Panginoon, kung tunay na iyong sasagutin ang aking kapighatian, okay, at aalalahanin mo ang aking panalangin, at hindi mo kakalimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, ay akin niyang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay, at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Ito yung prayer niya, na Lord, if you give me a son, okay, if you hear and answer my prayers, and you give me a son, then this is my vow. I will give back to you my son, and for all the days of his life, and no razor, walang ahit, will ever be used on his head. Kasi yung mga nagbabaw nun dati, parang mga Nazareno, mga Nazarites, hindi sila nagpapagupit ng buhok. Kaya yun yung kanilang panata o yung vow nila. Yun yung vow or promise ni Hannah sa Panginoon. Now, ano ba yung difference ng vow sa promise? Diba? Yun yung tinatanong kahapon kay Pastor na ano yung difference ng vow sa promise? Kasi parang kung tutuusin, pareho lang eh. Lord, I promise you, if you give me a son, then I promise you, I will give him back to you. Pero ang dito sa biblical na vow is solemn. Vow is sacred. It's a commitment unto the Lord. Kasi tayong mga tao, ang hilig lang natin mag-promise eh. And sometimes, mas madaling mabali yung promise kaysa matupad, di ba? Na, sige, I promise ko, Lord, pag pumasa ako sa exam, hindi na ako mag-cheat. Nag-cheat muna eh, bago nag-promise eh, no? I promise, Lord, pag pinatawad ako ni Mama, hindi na ako magsisinungaling. Ganun eh, no? Or promise, Lord, pagka nagka-bonus ako, bibigay ko yung buong tithes ko sa'yo. Promise yun. Tapos pag December na, dumating na yung Christmas bonus. Lord, ang daming gastos eh. Pwede next Christmas na lang. It's not a vow. Kasi walang solemnity, walang holiness yung ginawa mong promise. Parang nagsulat ka lang sa tubig. Pero si Hannah, iba siya eh. Kasi hindi na siya lang sinasabi mong baby Christian. Nag-grow na siya sa panalangin sa Panginoon eh. And yung vow niya, tutuparin niya. At tinupad nga niya. Na if God will give him a son, talagang ibibigay niya ulit. I-dedicate niya and he will belong to the Lord all his life. Okay, so ang vow is a deepest commitment natin sa Panginoon. She was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord, and then she made a vow. Okay? So prayer with a vow, and pag na-fulfill natin yung vow natin sa Panginoon, prayer makes us grow spiritually from baby Christian, magiging spiritually matured. Okay? Kaya minsan, di ba, pag manalangin ka, makita mo kung gaano ka spiritually mature ka na o nag-grow ka na sa panalangin mo sa Panginoon Pag 10 years na Christian ka na, puro hingi ka pa rin. Hingi lang ng hingi. Ano yun? Hindi lang baby Dwarf Christian ka na Pero pag after 10 years na iba na yung panalangin mo, lalo na pag nagkaanak ka, di ba? Nagkapamilya ka, hindi na lang yung sarili mo yung pinapanalangin mo. Dati,
yung girlfriend mo lang or yung mga magulang mo lang eh. Pero pag ikaw nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, mas deeper na yung panalangin mo sa Panginoon. So it will make you grow spiritually. So if we give our vows to the Lord like Hannah, who was committed to fulfill her promise to God, okay, then God will hear and answer our prayers. So how about us? Ano-ano ba yung mga vows natin? Mga ipinangako. Na-remember nyo ba? Yung mga ipinangako nyo sa Panginoon? Or nakalimutan na at hindi na natupad? Na Lord, pag nagka-work ako, maglilingkod ako sa iyo sa ministry. Lord, pag nagpumasa ako sa board exam, magsaserve ako sa iyo. Lord, pag nagkakotse ako, ipapagamit ko to sa ministry. Di ba? Mga ganun na mga vows. Naririnig yun ng Panginoon. And sisinginin tayo. Buti na lang si God, pag maningil siya, hindi siya okay? Hindi siya kagaya natin na Ecclesiastes chapter 5, verses 4 to 7. Okay, anong sabi doon sa Ecclesiastes 5, 4 to 7? Basahin po natin. Sabing ganon, pag ikaw ay nag-vow o namanata, nagbigay ng promise, nangako sa Diyos, huwag mong ipagpaliban ang pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Okay? He does not have pleasure with the fools. Tuparin mo ang iyong panata. Better it is that you should not promise or that you should not vow, than you should vow and not fulfill it. Okay? So, extra careful tayo sa ating mga pagpapromise sa Panginoon. So, si Hannah, nakita nyo na si Hannah, she prayed specifically dahil wala siyang anak tapos lagi siyang tinutokso. But she prayed specifically, hindi ang prayer niya na, Lord, bigyan mo po ako ng anak. Give me a child, Lord. Yung ganon. Hindi kundi sabi niya, give me a son. Bakit kaya son? Bakit anak na lalaki, ba't hindi anak na babae? Ano kaya? Or bakit hindi lang sabihin, Lord, kahit anong gender, basta bigyan mo ako ng anak. Bakit specific? Sa number 2 kasi, Hannah prayed according to the plans of God. Yan. If you make a vow to the Lord or a solemn form of a promise, you should be prepared with all your heart to keep it. And Hannah prayed according to God's plan. She knew that someday God will need someone to replace the sons of Eli, for Eli was already old and his sons were wicked. So there's a need for a person to take over the ministerial call of the Levites, and that will be Samuel. Okay? So, yun na. Kaya hindi daughter, kaya hindi basta bata lang, kundi son talaga. Kasi si Hannah, sa kakapray niya sa Panginoon, kakapang-usap niya, lagi siyang nakikipag-usap sa Panginoon every day. Okay, na sa kanya, ang plano ng Diyos, na-reveal na sa kanya ang plano ng Diyos. Every year na pupunta sila sa temple, nakikita niya itong sino nga yung sons ni Levi's? Si Hophni, tsaka si Pinehas. Nakikita nila na hindi na maayos yung pari ng dalawang to, yung pagmi-minister nila sa Panginoon. Kasi lagi nilang tinitake yung offering. Na bago i-offer sa Panginoon, ninanakaw muna nila o kinukuha muna nila yung best part na mga sacrifices na lambs, na mga hayop or tupa sa temple. Tapos tinatabi na nila. So, hindi nakaaya-aya yung pag-serve ng
mga anak ni Eli sa ating Panginoon. Kaya alam ni Hannah na kailangan ng palitan yung sons ni Eli. At ito nga, that will be Samuel. Okay? Yung ministerial Levites dahil si Elkanah, yung asawa ni Hannah, galing siya sa tribes ng Levites. And maaring yung magiging anak o yung nalalaki ni Hannah, pwede siyang maging priest doon sa temple. And siya si Samuel yung papalit. Okay? So, anong action natin? Kagaya ng prayer ni Hannah, we must pray for our generation, lalo na Generation X na, no? Na sobrang Generation Alpha na nga. Oh. Okay? So sobrang na nila, okay? Expose na nila dun sa mga forms of communication. Okay? Sa cellphone, sa Facebook, sa YouTube, ganyan. Minsan ang hirap silang hilahin pagka palagi na lang na yun ang kanilang kaharap. Kaya as parents, mga young people, meron tayong responsibility na bawas-bawasan yung mga communication na to na hindi nakakapagpalago sa atin sa Panginoon. Kagaya, example ako nung time nila IJ, uso pa yung mga yung mga cartoons, 'di ba? Yung mga ganyan-ganyan. Syempre, 'di ba, minsan ikaw parents ka tapos sobrang busy mo. Ang tendency, gagawin mo, andyan yung TV, andyan yung laptop, manood na lang yung mga anak mo para hindi ka na maistorbo sa pagtatrabaho mo, pag mo. Pero ang nangyayari nga, di ba, lalo na may mga studies ngayon, na kaya yung mga minds ng mga anak natin nagkakaganyan or mas lumalayo sa Panginoon kasi sa mga exposures na nabe-brainwash sila. Ganyan. So ako, ang ko talaga, I saw to it na habang nagpe-pray ako sa Panginoon, kasama ko silang pinagpe-pray. Yung mga generation nila. So tayong mga parents, kagaya ni Hannah, pray natin, ano ba yung plano ng Diyos para sa mga pamilya natin? Ano ba yung plano ng Diyos para sa mga anak natin? So dapat yun ang isisik natin sa panalangin sa Panginoon. Now, we must pray according to the plans of God sa family. Kung tatanungin ko kayo, alam niyo bang plano ng Diyos sa pamilya niyo ngayon? Meron ba kayong idea anong plano ng Diyos in 5 years' time? Tayo, may mga plano tayo sa sarili natin. And sometimes, hindi yun totoo or hindi na fulfill kasi, halimbawa, plano ko, this year, plano ko, bibili ko ng sasakyan. Hindi naman pala plano yun ng Diyos, di ba? So, hindi pa na fulfill, hindi pa nagkatotoo. O plano ko, mag-abroad kami, yung pamilya, gano'n. Plano ng parents ko na mapetition kami sa hindi pa plano, overall plan ng God yun. Kaya hindi pa natutupad. Gano'n. So, dapat alamin natin sa panalangin natin na, Lord, ano pong plano mo sa pamilya ko? Okay? Ano pong plano sa pamilya ko? So, mga parents, habang nagpe-pray tayo, ang tendency nga is, pray lang tayo dahil sobrang busy, na lang, mga 2 minutes prayer, tapos hingi, tapos amen. Yung dahil sobrang busy. So, give time to the Lord in prayer. Kahit gaano ka busy. Alam ko po, mga parents talagang sobrang busy. Lalo na yung pag dalawa kayong parents na nagtatrabaho, di ba? From 8 to 5, tapos traffic pa. Anong oras ka dadating sa 7? Pagod ka na, tapos matutulog na. Tapos 7 ulit, gigising, papasok sa office. Kailangan meron kang magdaan ka talaga ng time in prayer. Minsan, pwedeng habang nasa kotse ka,
na ikaw yung nagmamaneho. Traffic naman eh. Hindi ka usapin mo na ang Diyos. Manalangin ka na sa Panginoon. Kesa kung ano-ano yung iniisip mong problema, ibulalas mo na sa Diyos ang mga panalangin mo. Diba? Ano pa yon? Okay, next. Ano ba yung prayer natin for our generation today? Okay? Ano ba yung dapat na prayer natin for our future generation ng family natin? Ang prayer ni Hannah, that Samuel will belong to God all the days of his life. Dapat yun ang panalangin natin sa mga anak natin. And kayong mga kabataan, dapat yun yung panalangin nyo sa Panginoon. Yung plan ng Diyos na, plano kasi ng Diyos sa inyo, mga bata, mga youth, okay? Plano ng Diyos sa inyo that you will live and serve the Lord all the days of your life, just like Samuel. So, yun ang plano ng Diyos para sa pamilya. That we will belong to our God all the days and all the generations to come. Okay? Proverbs chapter 22, verse 6. Alam to ng mga children's ministry teacher. Proverbs chapter 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay. So yun yung plano ng Diyos talaga sa atin. That we will, and we must train our children para all the days ng life nila, they will not depart from it. Eh, paano, Sister Tess? Lagi naman naming tinetrain sila nung mga bata pa sila eh. Lagi nga silang nasa children's ministry eh. Akay-akay nga namin eh. Eh, bakit nag-grow, lumago pa rin na pasaway yung anak ko? Yung ganon. Anong sagot natin dyan? Kasi ang mga bata may mga kanya-kanyang decision yan eh, sa buhay. Lalo na pag lumaki na sila, they will decide for themselves which way will they go. And sometimes naliligaw yung mga bata. Okay? Naliligaw in the way that they should go. Pero sabing ganon, promise ng God, if you have trained your child in the Word of God, if you have prayed for your child, okay, according to God's plan, na he will belong and he will serve the Lord all the days of his life. Sabi ng ganon, when he is old, he will not depart from it. Babalik at babalik ang anak natin sa Diyos. Amen po ba? Yun yung panalangin talaga natin. Na just like the lost son, di ba? Na our daughters, our sons, our children, wherever they go, lumayo man sila ng landas, babalik sa Panginoon yan. Amen po ba? So, prayer is really important. Kung tayong mga parents, nagkukulang sa panalangin, this is the time. Kaya nga tayo may camp. This is the time to remind us na manalangin tayo. Mag-set talaga tayo ng time to pray. And okay yun, na mag-isa ka, mag-pray ka sa Panginoon. Pero mas maganda kasama mo yung asawa mo. Mas maganda kasama mo yung mga anak mo. Isang pamilya, buong pamilya kayo na nananalangin. May oras na nananalangin sa Panginoon. Kasi sabing ganun, if 2 or 3 agree, kailangan may agreement ka. If 2 or 3 agree together in prayer, di ba? Then, sabing ganun, God will, answer our prayers. Di ba? God will hear our prayers. Okay? Every morning, nagpe-pray kami ni Pastor. And isa sa mga answered prayer namin is yung si IJ nga, makahanap ng kanyang, forever. Okay? Yung kanyang beloved wife. And isang answer dun sa panalangin namin kasi plano ng Diyos na magkapamilya si IJ. Plano ng Diyos na yung henerasyon niya, magkaanak siya at magkaroon ng, parang si Samuel na magkaroon ng ministerial service sila as a family. And answered prayer kami ni Pastor doon.
Now, number 3, si Hannah, hindi lang niya alam yung overall plan ng God na, ay, itong priest na to, papalitan to eh. Kasi sobra ng wickedness ng mga anak ni Eli eh. Okay? So, nung nag-pray na siya at according to God's plan, Hannah also prayed according to God's purpose. Okay? Alam ni Hannah, ano yung purpose ni God para kay Samuel? Plano na magkaroon ng a change of priesthood sa temple. Pero anong purpose ni Samuel? Okay? So Hannah would pray every day. Okay, Hannah, ito pala, 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 20. Ito yung sinasabi ko, 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 20. Tingnan natin. Nandiyan na kayo? Nakita nyo na? Sabing ganon, the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. Okay? Tapos, ano tayo? Sa chapter 2, ay sa verse 2 pala. It came to pass at that time when Eli was laid down in his place and his eyes began to wax dim, he could not see. So sa verse 3 hanggang sa verse 4, may tumatawag kay Samuel. Okay? Kasi si Samuel, lagi siya doon sa harap ng ng altar, natutulog. Kasi siya yung taga ng lamp doon eh. So si Samuel, nakahiga siya para matulog sa templo ng Panginoon. Tapos may tumatawag sa kanya, Samuel, Samuel. So akala ni Samuel, si Eli lang yung tumatawag. Pero nung sabi ni, for the third time na pumunta siya kay Eli na, Master, ano po yun? Anong kailangan? Tapos sabing gano'n ni Eli, hindi ako yung tumatawag sa'yo, kundi ang Diyos. So, in the fourth time, tanungin mo ang Diyos kung ano ang ibig niya, kung ano ang sasabihin niya sa'yo. So, iyon may calling. Si Hannah, nanay niya, recognizes that Samuel, pag-dedicate niya kay Samuel doon sa templo, may calling si Samuel. Yung purpose ng God kay Samuel. Okay. Hannah prayed according to God's purpose. Hannah would pray every day, sometimes with groanings of plea, yung petition talaga. Okay? Nung sinagot na ng Diyos si Hannah, nabuntis siya eh. After nung nag-sacrifice sila, tapos sinagot na si Hannah ng ating Panginoon. Okay? Hannah would come down kasama si Penina, yung kanyang karibal na di ba? And unang-una, when God answered Hannah's prayer, nawala yung curse eh. From barren to, blessed. From being a barren woman, naging blessed woman si Hannah. Kasi in-answer ng God yung kanyang plea, yung kanyang petition. Because she prayed according to God's plan. Hannah stayed home and nursed the boy until he was weaned. Okay? And Elkanah agreed. Sa 1 Samuel 1:23 to. So nung ipinanganak ni Hannah si Samuel, nandun siya, nagstay siya sa bahay. At ninurse niya, inalagaan niya si Samuel hanggang sa yung wean, tapos na yung pagpapadede niya, di ba? So ibig sabihin, malaki na si Samuel at that time at pwede na siyang
bigay sa temple, okay, to serve God. Pero si Hannah, as a parent, nung ipinanganak niya si Samuel, she personally took care of Samuel. Hindi niya basta-basta, ay, nanganak na ako, tapos binigay ko na sa templo. Hindi. Inalagaan niya to the time na okay, pwede na si Samuel na mag-serve and minister sa Panginoon. So, as a family, as a parent, yun din yung role natin. Okay? And alam natin dapat yung ano yung purpose ng God. Doon sa ano. Si Elkanah naman, he agreed. Okay, na si Hannah, ide-dedicate niya si Samuel, ibibigay niya sa Panginoon. So, letter C, each year, Hannah made a small coat for Samuel and brought it to him. Every time she came for the sacrifice with Elkanah, until Samuel grew in the presence of the Lord. So, dapat hands-on parents tayo sa mga anak natin. If we want to grow in prayer spiritually, as a family, dapat mga parents, tayo yung example. Hindi yung sabihin natin na, oh, mag-pray ka na dyan. Busy ako, ikaw na mag-pray. Yung mga ganon. Ikaw mismo, parents, ikaw ang manguna sa panalangin. Kasi ikaw yung unang-unang mag-grow. Ikaw ang unang-unang lalago sa Panginoon. Mas makikilala mo kung sino ang Diyos mo sa panalangin. Okay? Hands-on parents in prayer, hands-on parents sa pag-aalaga sa bata. Okay? Kahit may yaya. Alam ko, okay naman yun eh. Dahil di ba, sa sobrang ano ngayon ng fast-paced na yung panahon ngayon. Okay na lang na, dati kasi, ang nanay, naiiwan sa bahay, mag-alaga ng mga bata. Tapos ang tatay ang magtatrabaho. Yun ang traditional na function or role ng husband and wife. Pero sa panahon ngayon, dahil sa hirap ng buhay, sometimes both parents ang nagtatrabaho, nag-o-office. Kaya ang mga bata, either si lola or yung mga yaya yung naiiwanan sa bata. Di ba? Yung ganon. So, if we want to grow spiritually as a family, in our prayers, in the Word of God, in everything, kailangan, as a parent, ikaw yung maging example muna. Okay? And hands-on ka sa mga bata. Ipakita mo sa mga anak mo yung, sabihin natin, Sister Tess, baby Christian pa kasi kami as a family. Hindi pa ako masyadong maalam sa panalangin eh. Pero you see, as you pray every day, mag-grow ka eh, lalago ka. Kasi di ba ganun yun? Pagka kausap mo yung asawa mo every day, di ba? Mas nakikilala mo siya. Mas alam mo kung ano yung gusto niya at hindi niya gusto, di ba? Mas alam mo yung moods ng asawa mo. Kasi kinakausap mo siya, may communication kayo. Eh, pag kayong mag-asawa, from morning to afternoon hanggang evening, hindi nagkibuan, paano nyo malalaman yung, di ba, problema nyo sa isa't isa? Paano nyo maiintindihan ang isa't isa? So, ganun din sa Diyos. Ganun din sa ating Panginoong Jesus, sa ating Abba Father. Pag hindi natin siya kinakausap every day as a family, or as individual persons, tayo mga kabataan, pag hindi tayo nananalangin at hindi natin kinakausap ang Diyos, hindi rin natin siya makikilala. Hindi rin natin siya maiintindihan kung bakit, ano yung purpose niya sa buhay natin. Sa case ni Hannah, ang purpose ng God kay Samuel is worship, discipleship, and calling. Meron ba dyan, Faith? Wala. Alam ni Hannah na ang
Ang purpose ng God kay Samuel ay worship, discipleship, and calling. Iba yung plano overall. Ang purpose, everyday life. Okay? Everyday living. Yun yung step by step na purpose ng God sa buhay mo. Okay? Example, Hannah was always there to help her son fulfill God's purpose in his life until Samuel became God's anointed prophet. So, every day, sinabi nga ganon, si Hannah, year after year, gumagawa yan ng coat or jacket. Ginagawa niya ng jacket or coat si Samuel. Tinatahian niya yan. Tapos pupunta siya sa templo. So, ibig sabihin, nung dinedicate niya yung anak niya, binigay niya sa Panginoon, hindi lang basta niya pinabayaan doon. Na, sige, bahala ka na yan. Hindi niya na kundi dinadalaw niya everyday. Dinadalaw niya, kinakausap niya si Samuel. At ninonurse niya, tapos dinidisciple niya. Okay? Dinidisciple niya yung anak niya. Na anak, eto, paglaki mo, ikaw yung papalit kay Eli, and ikaw ang magiging prophet, the voice of the Lord. Kasi alam ni Hannah na ang plano ng Diyos, yung prophet na si Samuel, yung anak niya, someday, siya yung mag-a-anoint. Na yung plano kasi ng God, someday Samuel, yung prophet, would be the one who will anoint King David. Si King David. And then, from the lineage ni King David would come the Savior of the world, Jesus our Lord, sa henerasyon ni David. And si Samuel yung kanilang parang si John the Baptist. Samuel prepared the way for the Lord, for King David, and then for Jesus. Imagine mo kung hindi pinag-pray si Hannah, kung hindi niya talaga hiningi si Samuel kay Lord, edi walang prophet. Walang prophet Samuel, di ba? Pwedeng gumamit ang Diyos ng ibang tao. Okay? Dahil hindi mo sinunod yung plano niya eh. Yung purpose mo sa buhay mo eh. So, iba yung gagamitin na Lord. Pero ikaw, as a family, pwede naman palang kayo yung gamitin ni Lord as a family. Na someday, okay, kayo yung tatawagin ng Diyos and you will become, okay, a minister family dito sa lugar na to. Okay? For example, kung saan kayong lugar ngayon, maaring plano ng Diyos na kayo yung gagamitin niya sa pamilya nyo. Pero kung ayaw mong magpagamit, ayaw mong manalangin, hindi ka manalangin sa Panginoon, iba yung gagamitin niya. And, di ba, nakakalungkot naman yun. Imbes na ikaw yung nagamit, kagaya ni Samuel, ng Panginoon, ikaw ang tinawag ng Panginoon eh. So, you must respond to the call of God. Hannah was always there to help her son fulfill God's purpose. Kasama niya nag-worship ang anak niya sa templo, dinidisciple niya, lagi niyang nireregaluhan ng coat, di ba? Until such a time na Samuel become God's anointed prophet. Amen po ba? Parents, do we recognize God's purpose sa mga anak natin? Or kayo sa sarili nyo? Alam niyo po ba yung purpose ng Diyos sa buhay ninyo? Okay? Sometimes, example lang may kasi sabing isang youth na nagtanong sa akin na ano ba yung purpose nito? Okay? Kasi pag-graduate na siya eh. Tapos bumagsak. Isang subject lang binagsak pa siya ng kanyang teacher. Graduating na siya. Dahil doon, hindi siya nakasamang graduate, hindi siya panik ng stage para kumuha ng diploma. At dahil doon, ma-extend ng 1 sem. Dapat
gusto niya na talagang makapagtrabaho at magsuporta sa pamilya eh. So, grabe yung lungkot, grabe yung disappointment, grabe yung talaga, yung frustration niya. And sabi niya, sana makita ko yung purpose ng God sa akin. Ganon. Sometimes, yung plano mo, kasi yun yung plano niya eh. Maka-graduate, tapos makahanap agad ng trabaho, tapos makasupport sa family. Yun yung plano mo. Pero hindi pala yun yung plano ng Diyos. Overall plan ng God sa'yo. And yung purpose niya, kaya ka dinelay, maaring may ibang purpose si Lord. And sabi ko, pag-pray natin, na si Lord mismo ang magre-reveal sa'yo yung purpose niya, bakit na-delay ka sa pag-graduate. And alam ko ngayon, alam niya na yung purpose ng God sa kanya. Okay? Sometimes ganun, may mga delays, may mga unfulfilled plans tayo. Kasi hindi pala yung overall plan ng God sa pamilya natin. Diba? Sometimes gustong-gusto na nating magkabahay, pero hindi pa pala plano ng Diyos. Sometimes gustong-gusto na nating umunlad. Na, Lord, di ba, promise mo yan, na uunlad kami or kami yayaman. Di ba? Hindi pa pala yun yung overall plan ng God sa'yo. May purpose pa. Ibig sabihin, sa purpose ng Lord, pinapalago ka pa niya sa pananampalataya. Pinapalago ka pa niya spiritually sa pag-trust sa Panginoon. Pinapalago ka pa niya spiritually as a family sa panalangin ninyo para you will grow maturely in prayer. Amen po ba? So, in conclusion, Hannah was always there to help her son fulfill God's purpose in his life. Ay, conclusion na ba yan, Faith? Ayan. As a family, pwede po ba nating basahin all together? 1, 2, 3. As a family, we grow in prayer. If only like Hannah, would we pray every day to our God. If we don't pray, we become stagnant in our Christian life. If only we would pray earnestly, sincerely, deeply, then God's presence will make us maturely in Him. Amen po. So, iyon yung secret of growing together in prayer as a family. Marami pong salamat. Pastor, may i-add ka pa, alam ko. Thank you, Sister Tess. Thank you, Lord. Isang malaking challenge sa ating as a family dahil hindi ho biro yung pag-isa ng God sa husband and wife. At pag binigyan niya ng mandate, ay talagang yung husband and wife merong malaking participation regardless of the obstacles and hindrances, hardships in that mandate. Kaya andun si Hannah is a big challenge. Kinukutya siya, binubuli siya. Ikaw ba na may Christian? Ikaw ba na may mananampalataya? And then, maganda yung hamon niya rin sa Lord. She make a vow. At that time, alam mo, pag nag-vow ka at nag-pray, kailangan alam mo in accordance to the Lord. Handa ka. Amen. Kung nag-pray ka, bigyan ka ng 6 na anak, ihanda mo sarili mo, 6 yan, dadalhin mo sa Panginoon. Amen. Bumulong si Dan kay Manil, 6. Hallelujah. Isa man yan, 2 man yan, 3 man yan, no perfect parents. Kaya nga nandito tayo to help one another. Magtulungan tayo. Hindi ganun kadali.
nabanggit kanina yung a prodigal son. Nabanggit kanina ni Sister Tess yung tatay na nag-intay. Because may pundasyon ho yun eh. Alam ng tatay, babalik ka rin. So ito yung mahalaga ngayon. We still have a time na we will group ourselves as a family o husband and wife to pray together na simulan ang basic schedule sa bahay. Kung maaari kayo ay sa gabi, madaling araw, morning, at your free time na magkakasama ang husband and wife, praying even 5 minutes o 10 minutes sa aming schedule. Sa umaga kami ng around 6, and then we have a coffee and then pray. All the families of the Jesus Harvest. Madali lang, memorize na po namin yung bawat pamilya. Una, nakakalimutan yung iba. Pero every day na pinagpipray mo, minsan, nakalimutan, parang kulang, babalikan namin. So, ngayon, madali lang kasi mag-start kami sa alphabetically. Pero minsan, ginagawa naman namin reverse kasi kawawa yung pinakadulong tad-e, simboryo, sa lupan, binabalik na naman namin. Ang maganda pag nasa gitna ka, yung gitna, alam mo lagi, Maralang, di ba? Marso, ang dami tayong M eh, di ba? Modena, Morales, ang dami tayong M. Ang wala tayo yung X. Wala tayong X. So we thank the Lord today. Before we will group ourselves in prayer and make a commitment that we would have a schedule. Schedule tayo, si Hannah may schedule siya na pumunta sa temple para mag-pray. So, yun ang husband and wife, mag-usap kayo, mag-pray. But bago po nun, shall we stand first and we will sing the song, Lingap, hingin natin sa Lord, and we will group ourselves by families. Oo. So, husband and wife is required kung nandito ka, wala yung magulang mo, o nandito ka sa young people, well, gathered together dito po sa amin, sa may pulpit ka pumunta, we will pray for you. Hallelujah. Thank you, Lord. So, sambahin muna natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Shall we worship the Lord? God, we thank you of the message. We thank you of the life of Hannah. We thank you of her prayer. Thank you, Lord, of her covenant. Hanggang, Panginoon, na nangyari ang iyang hinihiling sa iyo hanggang lumaki si Samuel. Kasama po siya. Hallelujah. Thank you, Lord. Blessed be your name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa mga oras na aking magdarasal, para bang sa hingan at nabubuhay. Sa mga oras na batis na Iyong pagmamahal, ako'y dako mo sa piling mo, pagsama mo'y hangat, Panginoon. Walang katulad mo, katulad mo, pag-ibig mo, magwagasan doon. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y lingapin mo. Panginoon, maraming salamat. Thank you, Lord. And verse 2. sa iyo, Diyos, ako'y mananalig. Mga pangako mo, Panginoon, mga pangako mo, laging maaasahan. di malilimot ng pag-asa at kabutihan. Ihan mo, akuin ka, pupurihin ka, magpakailanman. Panginoon,
sambahin ka, O Yahweh. Ako'y lingapin mo, Panginoon. Ako'y lingapin mo, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, handog namin sa iyo. Handog namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, mga minamahala, isang magandang pagkakataon. Alam mo, pinakamahirap na schedule yun po yung mag-asawang maghawak kamay at manalangin. So, simulan po natin sa 2025. Our goal is we will have a special time with God. 5 minutes, 3 minutes, hanggang magka-create ka ng mga 5 to 10 minutes. Praying one another. We pray for one another that this coming 2025, we have a breakthrough, that we need to grow togetherly, amen, in prayer. Sige po, hiling ko po ang mag-asawa, amen, ay maghawak kamay at manalangin po tayo. Pamilya, children, and wife, go together, hawak kamay tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. We ask your very presence today, Lord. We ask your anointing, oh God. Hallelujah. Anoint every family today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Shall we pray? Praise God. Lord, salamat sa buhay ni Asher. Sama namin tinataas ang kanyang mga mahal sa magulang, si Brother Romel, and Lord, si Lion, si Harvey, si Hannah. Lord, bless niyo po, Panginoon, ang batang ito. Sa kanyang paglaki, ang bendisyon mo, ang pagtawag mo, ang paggabay mo. Hiling namin ang karunungan, patuloy na maging mabait, matalino, masunurin, at magiging lingkod niyo po, Panginoon. At magiging masagana ang kanyang pamumuhay. Puspusin niyo po siya ng karunungan. Puspusin niyo po siya, Panginoon, ng kaalaman. Dedikasyon sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, bless my wife, Lord. Bless my family. Bless us, Lord, today. Bless this congregation, Lord. Bless the Jesus Harvest family, oh God, in Jesus' name. Bless us today, O Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of the Lord God. Hallelujah. Praise God. Give us a place and give us a time, Lord, to pray together in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Worship tayo. Worship tayo. Sige na. Mamaya na yan. Worship muna tayo sa Lord. I-ending na natin. I-ending natin. Thank you, Lord. Praise. My Jesus. Yes, Lord. Thank you, God. Lord, we commit ourselves today as a family, Lord. We dedicate our family to you right now. Nandog namin aming tahanan, aming pamilya, aming mga mahal sa buhay, aming mga anak, Lord. That you are Jesus. You are the Lord over our family. You are the Lord over our children today. God, we intercede, we pray in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Hallelujah. Blessed be your wonderful name, Lord. Blessed be your name, oh God. You're worthy to be praised. Worthy to be praised. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, glory to the Messiah. Blessed be your wonderful name. Thank you, Father. We commit to you right now to pray. Ask God today. Blessed be your name, Lord. Jesus, 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 Jesus.
Jesus' name. Come on, pray. Let's declare right now, God. Is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Oh my Jesus, Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. Sing it again. And Lord, we want to lift your name, to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, I trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For the last time, Lord, we want to lift your name. Lord, we want to lift Your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. You alone, for you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Most gracious Heavenly Father, we thank you for this great, wonderful day, that we can again commit our whole life to you, our family to you, this husband and wife, these children, oh Lord, as one unit, as one body, oh God, as one instrument for your glory, as one instrument for this generation, oh Lord. That maybe, oh God, today, tomorrow, this will be the next generation who will build up a strong faith, oh God. Lord, thank you for your love, for your grace. Thank you, Lord, for your blessings and your victory. And thank you, Lord, we dedicate this whole day, this whole camp to you. And thank you, Lord, we establish that we grow together, hallelujah, in prayer and in faith. In Jesus' name, the Son of the living God. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah.